sa lahat, purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa tagdang panahon, siya ay hahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ni numan. Sa kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen? Okay, 1 Timothy 6 verse 5, sinabi ni St. Paul na, at mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong ang nag-aakalang ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Okay, ito'y sulat ni St. Paul kay Timothy, isang binatang minister o taga-turo ng salita. Tinatagubilinan siya ni St. Paul na ituro niya ang salita ng Diyos. Ituro niya ang lahat ng natutuhan niya sa Panginoong Hesus. At sinabi ni St. Paul na ang sino mang nagtuturo ng iba kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesus at sa mga aral sa kabanalan ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-aakalang ang religion ay paraan ng pagpapayaman. So umiwas tayo sa ganoong klaseng mga minister o tagaturo ng salita. Sa panahon ngayon, may mga minister na mahilig makipagtalo tungkol sa salita. Ito'y pagyayabang lamang ayon kay St. Paul, ngunit ang totoo ay wala silang nalalaman tungkol sa salita ng Panginoong Hesukristo. Ang akala lamang nila ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. So ikinakalakal nila o ginagawa nilang business ang salita ng Panginoon. Dahil sa Biblia, sinasabi talaga na ang manggagawa o tagaturo ay karapat-dapat bayaran. So they think that the religion is a way to become rich. Okay, sa Bible, tayo'y binababalaan na mag-ingat tayo sa mga bulaang propeta at mga bulaang tagaturo ng salita. Sa Matthew 7 verse 15 to 16, sinabi ng Panginoong Hesus na mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. 1 John 4 verse 1, nasusulat na, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanilang espiritu or ang Holy Spirit. Sa halip ay subukin muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang espiritong sumasa kanila, sapagkat marami ang mga bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. So subukin muna natin sila, ito'y sa pamamagitan ng pag-aaral mismo ng Biblia. Pag-aralan natin ang Biblia upang malaman natin kung mula sa Panginoon ang ipinangangaral nila upang huwag tayong madaya. Marami ang nagtuturo, ngunit ang hangad ay dayain tayo at iligaw sa pananampalataya. Kaya't mag-ingat tayo sa religion na inaaniban natin at mag-ingat tayo sa mga tagaturo ng salita. Alamin natin kung paano sila namumuhay. Sinabi ng Panginoon na makikilala natin sila, ang mga bulaang propeta at mga bulaang tagaturo sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Okay, sa Bible, hindi itinuro sa atin ng Panginoon na magkakaroon tayo ng maraming salapi kapag nanalig tayo sa Kanya. Hindi ganon ang itinuro sa atin ng Panginoon kung babasahin natin ang mga aral niya sa Bible. Ang itinuro sa atin ng Panginoon ay ang sumagana tayo sa mga bagay na espiritual. Itinuro sa atin ng Panginoong Hesus ang pagsisihan at taligdan natin ang kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Hindi itinuro ng Panginoon ang maginhawang buhay or comfortable life, kundi itinuro sa atin ng Panginoon na matuto tayong magtiis. Sinabi ng Panginoon na pasanin ninyong inyong cross at sumunod kayo sa akin. Itinuro sa atin ng Panginoong Hesus ang kabanalan, kapayapaan, pag-ibig sa kapwa at sa kaaway. So iyan ang mga itinuro sa atin ng Panginoong Hesus. Sinabi ni St. Paul na kung sa bagay malaki ang mapapakinabang sa religion kung ang tao ay marunong masyahan o makontento. So ang relihiyon ay nakakatulong talaga sa atin upang umunlad tayo sa
pananampalataya. Religion is important because it shapes people's morals, customs, traditions, beliefs, and ultimately behavior. At sa Bible, ang tunay na pagkarelihiyoso ay pagtulong sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan, at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. So yan ang tunay na pagkareligyos na nasa Biblia. Okay, sinabi ni St. Paul na wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya dapat na tayong masyahan kung may kinakain tayo at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at bitag na magtutulak sa kanila sa kapahamakan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. So, sinabi ni St. Paul na kaya't umiwas tayo sa mga bagay na ito. Sikapin nating mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin natin ang buo nating makakaya sa pakikibaka alang-alang sa pananampalataya at kakamtan natin ang buhay na walang hanggan.